kapag nasa bingit ng kamatayan. Parang ngayon sa panahon natin, alin mas mahalaga ngayon sa panahon natin? Pera o Diyos? Diyos. Pero, Sabi lang ng tao yun. pero kailangan talaga pera. Sabi lang ng tao yun. Totoo yun. Sabi lang ng tao. Pero mas mahalaga sa buhay ng tao, pera talaga. Kaya nangako ulit ang Diyos sa pamamagitan ng propeta Moises. Sabi niya sa aklatang Levitico 26, lilingapin ko kayo, sa 9, paharaguin ko kayo, pasasaganain ko kayo. Pinigay lahat ng pangako, pero meron siyang isang kondisyon. Yung pagsunod. Ito, siste, paano natin masusunod yung kalooban ng Diyos? Parang ganito. Paano ka magiging isang empleyado ng gobyerno kung hindi ka papasok sa tinatawag nilang patakaran? Yan. Tama. Mayroon silang batas eh. Minsan mayroon pa nga tinatawag ng mga requirement. Ganun din sa harapan ng Diyos. Paano natin malalaman yung kalooban ng Diyos para yung mga kahirapan ngayon sa buhay natin matapos na? Kasi nangako siya eh, na sino mang tao na susunod at lakad sa kanyang batas at palatuntunan, mayroong lingap na ipagkakaloob ang Diyos at idadagdag niya yung kasaganaan. Ito ngayon, ano ba yung mga kalooban ng Diyos? Kahirap ano? Nung panahon ni Nonong Moises, nagbigay siya ng 10 utos. Alam niyo yung 10 utos? Gaano kaya kahalaga sa buhay ng tao yung 10 utos? Para wala sumagot ha. Gaano kaya kahalaga? Buhay na walang Mahalaga. Talaga, talaga. Mahalaga yung 10 utos na yan sa buhay ng tao kung inintindi sana ng tao. Ang hirap pa na, ang hirap pa rin, pero halaga. Kasi unang-una doon sabi niya, ang tao gagalaw para sa kabubuhay niya hanggang 6 na araw. Sa 7 araw, makikipag-usap ang Diyos ang Diyos sa tao. Para ipaalam ng Diyos sa tao kung ano yung mga naging kamalian niya mula Lunes hanggang Sabado. Ang problema, kagaya ngayon, tag-init. Sa tingin ninyo, pag linggong araw, nasaan ang tao? Sa beach. Sa mall. Ayun. Yan yung mga bagay na hindi lubos na inunawa ng tao. Kasi kung sasabihin natin o itatanong natin sa isang katauhan ngayon sa panahon natin, kung takot ba sila sa Diyos, ano sasagot ng tao? Tsak yun. 100%. Pero yung salitang pagkatakot, halos hindi rin yung maunawaan ng tao eh. Tanungin ko, gaano kakilakilabot ang Diyos? Kayong mga espiritista na kung tawagin, mga mananamba na sa espiritu. Sobra. Talagang sobra-sobra. Pag siya nagalit. Bakit kamo? Kasi biruin nyo, Diyos na makapangyarihan yun. Nagawa nga niya ang langit at lupa. Ano ko yung lahat? Nagawa niya ang tao sa pamamagitan lang ng pakikipagkasundo sa mga planeta. Nagawa niya na magkaroon ng katawan lupa ang tao sa pamamagitan ng pakikipagkasundo sa inang lupa. Gaano kaya kakapangyarihan siya? Kaya nga tanong ko, takot ba talaga ang tao sa Diyos? Ang sagot ng tao, oo. Pero yung salitang pagkatakot sa Diyos, hindi rin alam ng tao yun. Kasi kung ikaw tao, talagang lubos kang natatakot sa harapan ng Diyos o natatakot sa Diyos, parang sa isang mabagsik na ama. Kapag ka ikaw anak at ang tatay mo mabagsik, sa tingin mo, gaano kalaki ang takot mo sa tatay mo? Hindi ka sasawi sa kanya. Tukdulan talaga ang takot mo. Sumitsit lang yun, tsak. Uwi ka agad. Kasi alam mo mabagsik yun eh. Tama? Pero ang pagkakilala ng tao sa pangalan o sa salitang Diyos, hindi ganun. Dahil ang akala ng tao, ang Diyos, ayon sa paglalarawan ng ibang mga mangangaral, ay isang salitang pag-ibig. Ang tanong ko uli, kung tunay na ang Diyos ay isang salitang pag-ibig, bakit karaming namamatay? Bakit karaming mga bansa na naggigera? Bakit karaming mga tao na naghihirap? Nasaan yung lingap ng Diyos? Kasi nabula-bula kasi tayo, di ba? Kaya nung mga panahon ng paglitaw ng Panginoong Kristo, sinikap niya na ang tao talagang maturuan. Sinikap niya na talaga na ang tao maipakilala niya yung Diyos sa mga tao. At iminostra niya kung ano yung pagka-Diyos ng Diyos na kinilala niya.
Iminostra niya kung gaano kapangyarihan ang taglay ng Diyos at kung gaano ang makakamtan ng tao kapag yung Diyos ay naging Diyos ng tao. Ipinakilala niya yun. Ang siste, malaking naging problema. Alam niyo kung bakit? Para din sa panahon natin. Gaano kalaki ang kagalakan ng mga mananampalataya ngayon sa panahon natin sa mga malapalasyong sambahan kaysa sa mga sambahang barong-barong. Kahit man kayo, sigurado ako, kung hindi dahil sa sakit, tsak hindi tayo magkita-kita. Tama? Oo, kasi kung may pupunta dito mga nakaban, tapos yung mga ban mga de-aircon, tapos kayo dito magtiti sa ganito, wala man lang electric fan, tiyak, doon kayo masasama sa may aircon. Tama, mali? Tama. Kaya nung mga panahon na yan, nakaisip ng paraan ang Panginoong Kristo ng isang napakagandang paraan. Kaya sabi niya sa aklat ng Mateo 9:12, na parito siya sa ibabaw ng sanlibutan para tumawag ng mga makasalanan. So, ibig sabihin pala talaga lahat ng tao makasalanan. Tanggap niyo yon, makasalanan tayo buhat sa pasimula. Oo. Okay. Puntahan muna natin yung salitang makasalanan. Ano ba yung mga pagkakasala na nagagawa ng tao? Parang pagdating doon